Chinese Coast Guard hindi lang ng hostage sa Ayungin Shoal kundi sinaktan pa ang mga sundalong Pilipino. Naglabas pa ng palakol at kutsilyo ang isa sa mga Chinese Coast Guard habang pinagtatali nila ang mga bangka ng Pilipinas sa kanilang inflatable boat. Makikita din sa video na pinaikutan ng mga Chinese Coast Guard ang mga Philippine Navy habang kinukumpiska nila ang mga armas at gamit ng ating mga tropa. Panahon na para alamin natin ang buong pangyayari na naganap sa Ayungin Shoal na sakop ng West Philippine Sea at nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at base na rin sa isa sa mga sinumpaang salaysay ng Philippine Navy at sa ating mapagkakatiwalaang source. Bago tayo mag-umpisa ay huwag mong kalimutan mag-subscribe sa channel na ito at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa ating mahalagang balita. Noong Lunes, ika-17 ng Hunyo, taong kasalukuyan, isang makabuluhang komprontasyon ang naganap sa Ayungin Shoal sa pagitan ng mga sasakyang pandagat ng China Coast Guard at Philippine Navy. Ayon sa mga ulat mula sa magkabilang panig, ang insidente ay may kinalaman sa banggaan sa pagitan ng isang Chinese vessel at isang supply ship ng Pilipinas. Ayon naman sa pahayag ng China Coast Guard, niradyohan namin ang barko ng Pilipinas para mag-iba ng daan at umalis sa aming bahura, subalit hindi umano ito pinansin ng Philippine Navy kaya umantong ito sa banggaan ng dalawang barko. Inakusahan ng mga awtoridad ng China ang Pilipinas ng paggamit ng mga resupply mission bilang dahilan para maghatid ng mga construction material sa BRP Sierra Madre, isang barkong nakaground na nagsisilbing outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Gayunpaman, may ibang salaysay ang Philippine Navy dito. Ayon naman sa sinumpaang salaysay ng ating mga tropa, nagpapatrolya kami ng mga oras na yun sa Ayungin Shoal para na rin maalalayan namin ang mga Filipinong mangingisda. Dahil nasa delikadong sitwasyon na ang ating mga Filipinong fisherman ngayon. Dahil ito sa bagong batas ng China, nahuhulihin nila ang mga dayuhang pumalaot at pumasok sa inaangking teritoryo ng China at ikukulong ng 60 araw ng walang paglilitis. Habang nagpapatrolya kami sa kalagitnaan ng Ayungin Shoal, nang biglang dumating ang barko ng Chinese Coast Guard at bigla na lang kaming binangga ng walang ano-ano at umabot pa sa pisikalan. Dahil sumampa na sa inflatable boat ng Philippine Navy ang mga Chinese. At dito na nag-umpisa ang pananakit nila sa amin. Kinumpiska ang aming mga baril, cellphone, at iba pa naming kagamitan. Pinagpapalo din ang aming bangka ng palakol at maso. Nagkasakitan na din dahil may mga sundalong Filipino ang lumaban sa mga Chinese. Dahil na rin sa marami sila ay wala na kaming nagawa, ang iba pa sa kanila ay naglabas na ng kutsilyo. Binasag din ng mga Chinese Coast Guard ang aming radyo at ang mga makina nito. At 8 sa aming mga kasamahan ang nasaktan, isa dito ay naputulan pa ng hinlalaking daliri sa kamay. Dagdag pa sa isa sa mga Philippine Navy, sinadyang banggay ng aming sasakyang pandagat at hindi ito aksidente. Kinundi na naman ng Philippine Navy ang mga aksyong ito ng Chino na tinawag nilang hindi makatao at idiniin ng Philippine Navy na ang kanilang mga operasyon sa Ayungin Shoal ay lehitimo at isinagawa nila ito sa loob ng eksklusibong zonang pang-ekonomiya ng Pilipinas. Pinarangalan naman ang isang Philippine Navy na naputulan ng hinlalaking daliri sa kamay dahil sa katapangan na ipinakita nito sa mga Chinese at pagtatanggol na rin sa ating bansa. Kinundi na naman ng Estados Unidos ang mga aksyon ng China sa Ayungin Shoal at hindi kukonsintihin ng Amerika ang mga ganitong hakbang ng China sa Pilipinas. Ipinakita di umano ng China ang lakas ng kanilang militar upang takutin at saktan ang mga sundalong Filipino. Dagdag pa ng Estados Unidos, hindi magdadalawang isip na tumulong ang Amerika sa Pilipinas kahit pa kami ay gumamit ng dahas upang mapahinto ang mga masasamang aksyon at layunin ng China. Alam naman natin na noon pa ay isa na ang bansang Pilipinas sa mga tinulungan ng Amerika noong tayo ay sinakop ng mga Hapon. At tinalo ng mga Amerikanong sundalo ang digmaang ginawa ng Hapon sa Pilipinas noong mga panahong iyon. Nanawagan naman ang US ng isang mapayapang dialogo upang mapag-usapan ng China at Pilipinas ang mga maiinit na tensyong ito. Pumabor naman ang United Nations sa mga hakbang ng Amerika na pag-ayusin ng dalawang bansa para sa kapayapaan ng kanilang mga mamamayan. Ang mga kalyadong bansa ng Pilipinas ay parehong nagpahayag ng pagpayag na makisali sa dialogo, ngunit ang mga insidenteng tulad nito ay nagpapakita ng mga komplikado at hamon sa paggamit ng isang mapayapang resolusyon.
Inulit ng Pilipinas ang pangako nitong panatilihin ang mga outpost at operasyon nito sa loob ng EEZ ng Pilipinas, habang patuloy na iginigiit ng China ang pag-aangkin nito sa teritoryo na nasasakupan ng Pilipinas. Kung ating matatandaan, noong 2016, nagpa siya ang Permanent Court of Arbitration ng pabor sa Pilipinas, na nagpapawalang bisa sa malawak na pag-angkin ng China sa South China Sea. Gayunpaman, tumanggi ang China na kilalanin ang desisyong ito at patuloy na iginigiit ang mga claim nito. Ang pinakabagong paghaharap na ito ng Chinese Coast Guard at Philippine Navy ay binibigyang diin ang patuloy na mga alitan sa karagatan sa West Philippine Sea na nananatiling flashpoint sa rehiyon at internasyonal na relasyon. Kung hindi ito agad maagapan at patuloy itong lumaki, ay darating talaga ang panahon na magkaroon ng gyera sa pagitan ng China at Pilipinas. At alam naman din natin na ang Pilipinas ay hindi magpapatalo sa digmaan kahit pa ang ating bansa ay napag-iwanan at halos wala pa tayo sa kalahati ng China. Patuloy na ipinagtatanggol ng Pilipinas at hindi ipapamigay o ipapanakaw kahit 1 pulgada ng ating mga bahura sa mga bansang masasakim ang ugali katulad ng China. Nagbigay naman ng pahayag ang retired mahistrado ng Korte Suprema ng Pilipinas na si Antonio Carpio tungkol sa bagong kinakaharap na konfrontasyon ng China Coast Guard at Philippine Navy sa Ayungin Shoal sa isang programang teleradyo serbisyo. Well, unang-una, ilagay natin sa proper context, no? Yung ginawa ng Chinese Coast Guard, that's against international law dahil itong all warships have sovereign immunity. Extension yan ng sovereignty of a state, no? Lalo na they are outside the territorial sea of any other country, no? Ito sa exclusive economic zone nangyari ito eh. So, may sovereign immunity, hindi pwede i-board. Hindi nila pwede i-board o i-arrest o i-seize yung warship. Kasama na dyan yung auxiliary vessels ng warship, katulad yung tender, yung pinadala ng mga speedboats, galing yan sa warship, no? Galing sa Navy ship yan. So, may sovereign immunity yan under international law. Hindi pwede i-board yun ng ibang bansa, ng mga armed forces ng ibang bansa. So, yun, that's against international law. Second, dapat yung ating pag nagpadala tayo ng resupply na ganyan, ano yan eh, parang race yan eh, parang karera yan eh. Dapat mabilis yung supply ship mo, yung supply boat mo, maliit lang pero dapat mabilis. We use a small craft, di ba? Nakita mo sa video sa previous resupply missions. Pabilisan yun eh, hahabulin ka eh. So dapat ang gamitin natin yung pinakamabilis na fast craft na magagamit natin, no? Yung small craft. Mukhang mahina itong mas mahina yung atin. So, kaya naabutan sila. Third, ganyan talaga yung China. So mag-prepare tayo next time, no? At saka nakita na ng buong mundo na sila ang aggressive. Hindi naman tayo naman ang hinabol. Hindi naman tayo ang nag-conduct ng dangerous maneuvers, no? Nakita mo yung isang RHIB boat ng Navy natin na pinaligiran na, no? Hindi naman pinadaan na lang, pinaligiran. So talagang sila ang huminto. Saka inamin naman nila na hininto nila, no? That's against international law dahil exclusive economic zone yan. May freedom of navigation. So, we should continue, no? And maghanda tayo na mas mabilis yung ating boat. Opo. So, legally speaking, Justice, may pwede ba tayong i-file na panibagong kaso na naman? Yeah. Well, there's a problem there. Yung 2016 arbitral award, sabi, kasi kinomplain natin yan, sinama natin sa complaint natin sa tribunal na nagkaroon ng dangerous maneuvers ang China dyan sa Ayungin Shoal. Pero sabi ng tribunal, that's outside our jurisdiction dahil yung Sierra Madre is a military vessel. Now, under UNCLOS, member states are allowed to opt out
opt-out, tawag nila opt-out clause, in case of military activities. Nag-opt-out ang China in 2006, no? Siguro alam nila na mangyari ito. So nag-opt-out sila. So the tribunal has no jurisdiction over military activities. Dapat, ang recommendation ko, palitan natin yung presence natin from military to civilian. Magtatayo tayo ng lighthouse operated by the Navy, by the Coast Guard. Civilian kasi ang Coast Guard eh. At saka magkaroon ng substation ng Coast Guard doon. Let's say magkaroon ng research center ang UP. So civilian talaga. Now, hihintuin yan ng China, no? Pagdala natin ng mga materials to construct, hintuin yan. Pero pag hinintuyan ng China, we can go to the tribunal na this is a civilian activity. Hinihinto ng China, exclusive economic zone namin yan, so may jurisdiction kayo. Yun, i-solve natin yung problem. May technical problem kasi military activity, walang jurisdiction ng tribunal. Opo. Kaya lang po mukhang kasi ngayon pa nga lang pinipigilan nila how much more po yung mga construction Yun na nga. materials At hindi lang justice. pinipigilan. Sigurado. Oo. Sigurado yun. Pipigilan nila tayo. Yun na Pero eh. we go now to the tribunal, magkakaroon ng award, lalo silang natatakot sila sa arbitration kasi dahil pag may award, the world will support the award. Rule of law yan eh. Opo. Katulad ngayon, yung arbitral award, sinusuportahan ng lahat, no? So, kaya sabi nga ng isang Chinese head ng Hainan Institute of the South China Sea na China must at all costs stop the Philippines from filing another case. Takot sila sa arbitration, matatalo sila eh. Opo. Justice, marami po sa atin ngayon ang nanggigigil talaga dahil po sa pangyayari na yan. Sa palagay nyo, would it be wise na tayo po ay magpa-recall ng kanilang mga representante dito sa Pilipinas? Well, pwede yun. We can start with the lower echelon, mga deputy ambassador, yung Consul General, mga ganun. mga ganyan. Oo. Pero wag muna yung ambassador dahil reserve that for very serious disputes eh. Okay. So ito parang hindi pa siya super serious, pero not reaching the seriousness. Not enough to merit. Not enough to merit. Pero hindi ba pwede at this point, Justice, humingi na tayo ng ayuda sa Amerika? Yaman din lang, may mutual defense treaty tayo. Yeah. Sabi mo, the next time, paki-escort nyo naman kami papunta dun sa Ayungin Shoal. Pwede ba yun? Well, pwede yun at saka nag-offer ng US na pwede sila mag-joint patrol sa atin dyan. Pero I don't think we need that at this time, no. Kaya natin ito. Ayusin lang natin yung resupply natin, no. Paghandaan natin na fast craft ang gamitin natin at saka handa na rin tayo. Walang dapat ang rule dyan, walang use of firearms. So magdala sila ng mga itak, mga blade, mga kutsilyo, no. Katulad sa Himalayas, between the Chinese and the Indian, may no firearm zone sila dyan sa border. So, pag nag-inkwentro sila, puro mga bakal ang dala nila, mga bato. Ala, oo. So we can to lower the tension, no. So, walang armed skirmish, walang no use of weapons. Okay. So, at saka dapat, pag tayo, kasama yung media. Dapat kasama yung media. Documented. Documented para ma-broadcast natin. Ngayon, inunahan tayo ng China. Sabi ng China, tayo ang bumangga sa kanila. Sila naman talaga, nakita naman. So, dapat may kasamang media para sasabihin ng media, hindi, kayo ang China nag-umpisa. Oo, tama, i-document. Importante yung media. Justice, just to be clear, para lang hindi kayo ma-miscode din at maklaro, partner, ang sinasabi ninyo, kaya natin itong resolbahin on our own muna. Hindi natin kailangan muna ng intervention ng Amerika, ng Japan. Kung kahit sino pa man. Tayo muna, kaya natin yan, kaya natin lusutin yan. Ang sabihin lang natin sa mga allies natin, katulad ng Estados Unidos, issues diplomatic support, issue statements in support of us. Pero
kaya natin ito. Hindi pa natin na-exhaust yung ating means to resupply. At saka pwede naman natin i-resupply yan by helicopter or by airplane. Yung ating mga Coast Guard boat vessels, yung malalaki, may helicopter yan eh. Pwede naman i-helicopter drop yan eh. Airdrop. So, madami pang paraan. Airdrop, pwede rin. Opo. So, wala pa, malayo pa. Kaya natin yan. Tsaka, pag kaya natin, tayo dapat ang gagawa, no? Sige. Ikaw, Idol, papayag ka ba na uulit-ulitin ng China ang kanilang mga panghaharas at pananakit sa ating mga tropa sa karagatan at napakabagal ng aksyon ng ating gobyerno sa ganitong mga usapin, kahit umabot na ito sa pisikalan at marami ng mga Philippine Navy at Philippine Coast Guard ang nasaktan sa sitwasyong ito? Aantayin pa ba ng gobyerno ng Pilipinas na may masawing militar sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea dahil sa kagagawa ng mga Chinese Coast Guard bago pa tayo lumaban sa kanilang mga masasamang gawain? Alam naman natin na bilang isang alagad ng batas ay mabuti pa rin na ipakita sa kanila ang maximum tolerance bilang pagsunod sa batas. Pero kung umabot na sa pisikalan at may mga sundalong Filipino na ang naputulan ng kamay, dapat naman sana ay lumaban din ang mga sundalo. Dahil kung palagi lang tayong nagpapakita ng maximum tolerance sa kanila ay hindi sila hihinto sa pananakit sa atin. Dapat din nating ipakita na tayo ay Filipino at hindi duwag at lumalaban tayo para sa ikabubuti ng ating mga mamamayan. Hanggang dito na lamang po mga idol. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.